Hello sa lahat mga kalula. Narinig nyo ba yung patutuo ni Inday Sara Duterte? Ayan. Magising na kayo mga kababayan. Magising na kayo. At magkaroon kayo ng malasakit sa nangyayari sa ating bansa. Na sobrang init. Kasing init din ang panahon natin ngayon. At nagmamahal sa mga family Duterte doon sa Netherlands. Sa mga event nila kahapon, sa dami nangyayari sa ating bansa ngayon, kailan pa ba kayo magigising mga kababayan? Na pag talagang wala na pati ang ating mga anak at mga apo, kawawa naman ang inyong mga apo. Kaya kailangan makiisa tayo sa mga nangyayari ngayon sa panahon sa atin nagaganap sa ating bayan. Sa nakikita ko, sa dinami-dami na tumakbo sa bayan natin, sa bansa natin, na bilang isang pangulo, isa lang po ang aking nakikita na gumawa na dabis sa ating bayan at nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Kailan pa ba kayo magigising? Mga nanay, mga tatay, o mga anak? Makiisa na kayo. Magising na kayo. Kailangan natin makiisa at kung maaari lang mapatalsik na yung mga nakaupo ngayon kasi sobrang gahama na yung mga nakaupo ngayon. Upholds the no gift policy. So ano po, if you want to donate, the office of the Vice President has a preferred charity where you can direct your own donation. The first one we have here is the Love of Children Foundation. The second is SOS. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yon ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko, sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin ng kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, di buti na lang dahil meron akong abogado ngayon na anak na inutos-utusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! sabi niya, lagi, pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, tago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa pulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin,
Walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, kauswagan sa ating bayan. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede, sige, kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget. Para magkaroon ng budget ang Department of Education, dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pag sunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon nakikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinabmit nila sa Senado. Sinabi namin sa mga senators, nakita nyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, sumasagot, yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. May problema sa gobyerno ay tuloy-tuloy ang kahirapan doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa ating bayan. Kung ako lang ay walang nararamdaman, kung hindi lang ako high blood, minsan nagnunublad, dahil may karamdaman nga din ako, dahil tayo ay lula na, nako, sasama talaga ako sa pagrarally dyan sa daan. Kaya lang hindi na kaya ni Lola. Makiisa na tayo mga kalula, makiisa na tayo mga kababayan. Walang ibang magmamalasakit sa ating bayan kung hindi tayo lang. Lahat ng mga pinatutuo ni Sara Duterte, ni Inday Sara, totoo po yun. Kaya siya nag-resign noon kasi sa mga pagpupulong sa palasyo, yung budget na hindi nila alam kung saan nila dadalhin, totoo po yun na pinaghati-hatian nila. Kaya nag-resign si ating Vice President Sara Duterte. Kaya din siya ngayon, dahil totoo talaga yung kanyang mga sinasabi, ngayon pinagkaisahan siya, ininpid siya na para matanggal na sa pagka Vice President.
Natin lahat na nagsasabi ng katotohanan ang mga Duterte. Kailan pa ba kayo magigising? Kayo rin ba ay bangag din na katulad ng ating presidente? Ha? Kawawa naman ng ating mga anak at mga apo balang araw kung hindi natin tanggalin yung mga nakaupo na mga kurap na makasarili. Kailan pa ba kayo magigising? Ha? Makiisa na tayo. Makiisa na tayo. Kailangan natin tanggalin na yung mga nakaupo na walang hinangad kundi ang sarili lang nila, na walang pagmamahal sa bayan. Makiisa na tayo mga kababayan. Nakikiusap naman. Kailangan na natin ay magkaroon ng makaupo dyan sa atin palasyo na totoo na naglilingkod at nagmamalasakit sa bayan. Kaya sa darating butuhan, inyo nang suriin ng mabuti kung sino talaga ang inyong iboboto. Kaya nakikiusap si Lola. Mahikli lang yung aking sasabihin. Pero kung hindi kayo makiisa at nagmamalasakit sa ating bayan, baka kayo isang bangag din na katulad ng iba na nagdudunong-dunungan, hindi kinikilatis ng mabuti kung sino pa yung nakakagawa ng mabuti sa bayan, yung pa yung ini-impeach. Ngayon, kawawa naman si Rodrigo Roa Duterte na siya yung nakagawa ng mabuti sa ating bayan at nagmalasakit at nagmamahal sa ating bayan. Siya pa ngayon ang nagdudusa ngayon doon sa Netherlands. Sana nga makauwi siya. Tatay Digong, pinagdadasal kita. Araw-araw, madaling araw, yun lang ang maiambag ko sa inyo, sa family Duterte. In God bless po at ingatan nyo po ang inyong sarili dyan sa pagkakakulong ninyo sa Netherlands. At mag-ingat po kayo. At maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa bayan. Thank you po, thank you. In God bless.